Diyos mapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa mga biyayang binigay po sa amin niya po mga Kristo. At patuloy po mga biyayang binigay po sa atin po mga Panginoon. Salamat po na nakarating po kami ng ligtas at maayos dito po sa Panambahan na makanig po kami ng aral ng salita para magamit po namin ang mga aral ng salita na sa pang-araw-araw na pong buwan. Dadalahan po namin, Panginoon, ang mga kapatid na pupunta po dito sa Panambahan na katulad po ng pag-iingat po sa amin ay mapapiling po namin po sila ngayon po ng araw na sila. Panginoon, dinadalangin po rin namin ang mga kapatid na hindi po makatalo. Kung may kadalanan po na may problema o may sakit, ay ipag-aplosin niyo po sa pagpalang kamay para gumaling po sila. Sa susunod kong unang araw sa linggo ay nakabiling po namin sila at pakasama. At din po sa problema po ay bigyan niyo po ng solusyon ang lahat ng mga problema para hindi po sila magkaroon ng problema sa susunod po mga araw. Panginoon, dinadalangin rin po namin ang lalaking tatayo po sa harapan ay bigyan niyo po ng talino na mabigay po at ipamahagi po ang paksa para magamit po rin namin sa sunod po mga araw ang lahat ng kabutihan po sa pamamagitan ng nakasulat sa banal na kasulatan at patag po namin ang pananampalataya sa inyo, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat mga ginagawa namin mga bagay masama na hindi na ulit gagawin sa susunod po mga araw at iwasan po namin mga bagay na mga ito at gagawa na po kami ng kabutihan na pinagkaroon niyo po na lahat ng kabutihan ayon po sa kagustuhan at utos niyo po, Panginoon. Panginoon, salamat po sa mga lahat ng mga pangangailangan na binigay po sa amin. Susunod pong araw ay bigyan niyo po ng mga lalong mga blessing o biyaya para patuloy namin lalo po sa kabutihan na gagawin po namin at lalo po sa kabutihan po sa harapan sa inyo, Panginoon. Ito po ang samot dinadalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Yun po ang pagpakailanman. Good morning, brothers and sisters. We have gathered here today to worship our God and to serve Him, to offer sins and praises to Him. At ngayong umaga, tayo po ay sisimulan po natin ang ating pagsamba sa ating dakilang Diyos sa pamamagitan po ng pangangaral po ng kanyang mga salita na ating matatagpuan sa banal na Biblia na ating pinabasa. At ito po ay napakahalagang gawain sapagkat nagbibigay ito sa atin ng kaalaman, inspirasyon, kung paano tayo makakasunod sa mga kalooban ng Panginoon ng ating Diyos. Nang sa gayon, makapabuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban at makapabuhay po tayo sa kabanalan. At ang pagbabasa po o ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos, maaaring nagkakaroon ito ng magkaibang epekto sa taong nagbabasa. Maaaring kung ito yung nakapagbibigay pag-asa. No? Kasi po, kapag ating pong tinutupad ng maigi yung mga kautusan, mga kalooban ng Diyos, maaaring dumadaan tayo sa mga pagsubok. No? Tinitiis natin na huwag tayong madapa sa mga challenges ng buhay, no? Upang hindi tayo makagawa ng anumang bagay na ikagagalit ng Diyos sa atin. At sa ating pagtitiis, sa ating pagsusumikap na may sagawa ito, diba? Nabibigyan tayo ng pag-asa ng mga salita ng Diyos na merong biyayang darating para sa atin. Yun yung isang epekto po ng naibibigay ng salita ng Diyos. Maaari rin naman sa isang banda, makasakit po ito ng mga damdamin. No, sapagkat nagsasabi ng katotohanan kasi ang Biblia, kapag tayo po ay namumuhay pa rin sa mga kasalanan, no, totoo ang sinasabi ng Biblia na mayroong parusang naghihintay o yung aking mga kasalanang nagagawa ay nagbubunga ng kamatayan. Kaya maaari nakakasakit ito ng damdamin o nakakasugat ito ng mga puso. So, sa umaga po ito, pag-aaralan natin yung tungkol sa kasalanan at tungkol sa kautusan.
At ito po ay binigyan kong pamagat na the knowledge of sin is through the law. No? Ang pagkilala sa kasalanan ay sa pamamagitan ng kautusan. Ayan. At sisimulan na po natin ang pag-aaral tungkol dito. Tayo po ay magbabasa sa aklat ng Romans. No? Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Ito po ay matatagpuan natin sa chapter 7, verse 1. Babasahin po natin ng tuloy-tuloy. Ganito po ang ating mababasa sa naturang talata. Or ye are ye ignorant, brethren, for I speak to men who know the law, that the law had dominion over a man for so long time as he lived. Ang Tagalog, o hindi ba ganinyo nalalaman, mga kapatid, sapagkat nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan, na ang kautusan ay naghahari sa tao, samantalang siya'y nabubuhay. Ang sinasabi niya na yung kautusan ay the law rule over a person kung siya ay nabubuhay pa. No? May kapangyarihan ng kautusan sa iyo, samantalang ikay buhay. Yun ang sinasabi ng Apostol Pablo. At ang sabi na dito, nagsasalita ako sa mga nakakaalam ng kautusan. No? Alam naman natin na itong mga taong nakakaalam ng kautusan, ito yung mga Hudyo, no, na mga na-convert sa Christian. Kaya nga sinusulatan niya yung mga alagad na nakatira sa Roma. No? Yan po ay mix ng Gentiles and Jews. No? Yan po ay mga Hudyo na mga nakakaalam ng kautusan. Kung titignan po natin yung kasaysayan, no? Sa mga Hudyo, sa mga Israelita po, ibinigay yung kautusan ng Diyos yung sa panahon po ni Moises. No? Pamilyar po tayo dyan. Alam ko kung pamilyar po kayo sa istorya po ng history ng Israelites. No? Binigay po ng Diyos yung mga kautusan sa bundok ng Sinai. Pero makikita niyo po sa larawan dyan, mas pinili pa rin nilang sumamba o gumawa ng golden calf para maging Diyos-Diyosa nila. So yan yung naging history. Pero yung tinutukoy natin dito, yung pagbibigay ng kautusan, kaya nga tinutukoy dyan sa sulat ni Apostol Pablo, sila yung nakakaalam ng kautusan. Kung babasahin natin po sa Romans chapter 9 verse 4 to 5, sino ba ang mga Israelita? Sabi po dito, who are Israelites? Who is the adoption? No? Sa kanila ang pagpupok and the glory and the covenants, yung mga tipan, and the giving of the law, yung pagbibigay ng mga kautusan, and the service of God, and the promises, whose are the fathers, no? Sa kanila ang mga ninuno, and of whom is Christ as concerning as the flesh, who is over all, God blessed forever. No? Sa kanila rin anya galing ang Kristo, ayon sa laman, sa kanila, sa lahi nila ipinahanap yung Messiah o yung Kristo, sabi niya Apostol Pablo. Ito yung mga Israelitang nakakaalam ng kautusan sapagkat sa kanila nga ibinigay yung mga kautusan sa panahon po ni Moses. Yan po yung istorya nila. Kaya po tuloy natin yung pag-aaral dito sa Romans chapter 7, sa verse 2, ang sabi niya pa, para sa pagpapalawig ng kanyang pagpapaliwanag tungkol dun sa tao na sasakop ng kautusan, samantalang siya'y buhay, ang sabi niya sa verse 2, for the woman that had a husband is bound by the law to the husband while he lived. But if the husband die, she is discharged from the law of the husband. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa, samantalang ito ay nabubuhay. Datakwat kung ang asawa ay mamatay, ay kalagna sa kautusan ng asawa. So, ito yung paliwanag niya. No, yung babaeng may asawa, yan po ay natatali ng kautusan, no, ng kanyang asawa, samantalang ito'y nabubuhay. Yun yung sinabi niya.